Apat na US Marine F-35B Lightning II ang naghulog ng 7 GBU-32 500-pound guided bomb sa mga target na lumulutang sa baybayin ng Western Luzon sa South China Sea sa isang first-of-its-kind bilateral exercise noong nakaraang linggo. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. At mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Sa naganap na strike mission, si Brigadier General Robert Brody, Commander ng I-Marine Expeditionary Force, at Brigadier General Romeo Racadio, Deputy Commandant ng Philippine Marine Corps, ay magkatabing nakatayo sa punong himpilan ng huling puwersa sa Fort Bonifacio noong June 15 ng Marine Aviation Support Activity 2024 Littoral Live Fire Exercise. Sinabi ng commander ng IMEF na ang aktibidad na ito ang unang pagkakataon na nagawa niyang makatotohanang mamuno at makontrol ang mga puwersa sa isang foreign commander. Bagamat mas maliit ang masa kaysa sa taunang balikatan drills, na kadalasang kinabibilangan ng malaking bahagi ng mga aktibidad at mga bagong kagamitan mula sa puwersa ng US at Pilipinas, nagtuturo ito ng mahahalagang aral kung paano lumaban ng sama-sama. Gamit ang intelligence mula sa mga drone ng Philippine Navy at Air Force, ang dalawang commander at ang kanilang mga tauhan ay nag-relay ng mga order sa isang C-130 na nag-o-orbit malapit sa exercise area na nagho-host ng Aviation Command Element. Mula doon, ipinasa ng elementong ito ang kinakailangang impormasyon sa pag-target sa apat na F-35B mula sa Black Sheep Marine Fighter Attack Squadron, VMFA 214. Sa sandaling natagpuan ng mga F-35B ang kanilang mga target, ang impormasyong ito ay ibinalik sa pinagsamang command center kung saan sina Brody at Racadio ay dumaan sa tunay na layunin ng ehersisyo, bilateral fires coordination. Ang 199th Fighter Squadron ng US Air Force ay nagbigay din ng Defensive Combat Air Patrol na binubuo ng dalawang F-22A Raptors para sa Marine Corps aircraft. Sabi ni Brody na isang pagkakamali daw na isipin na ang mga pagsasanay tulad ng masa ay mga pagkakataon sa pagtuturo na pinangunahan lamang ng US para sa mga puwersa ng Pilipinas. Ang sabi pa ni Brody na mula daw sa isang taktikal na pananaw, ang mga Philippine Marine ay mga matigas na mandirigma. Alam daw nila kung paano gumana sa lahat ng panahon kahit pa sa masukal na gubat. Ito ang mga bagay na madalas na walang pagkakataon ang US Marines na sanayin at sadyang walang kadalubhasaan. Kapag lumabas daw sila kasama ang mga marino, talagang ipinapakita ng mga ito kung paano mabuhay at magpatuloy sa isa sa pinakamahirap na kapaligiran. Ang Philippine Marine Corps, isang command sa ilalim ng Philippine Navy, ay kabilang sa mga nangungunang organisasyon ng Military Modernization Program ng Maynila, kasama ang Archipelagic Coastal Defense Concept at Missile Procurement. Gayunpaman, sa ilang dekada na pagtutok ng puwersa sa internasyonal na seguridad at mga operasyong kontra-terorismo, ang teknikal na kadalubhasaan mula sa kanilang mga katapat na Amerikano ay tinukoy ni Brody bilang isang lugar kung saan maaaring tumulong ang bilateral na pagsasanay. Habang ang MASA 2024 ay nagtapos noong June 21, ang mga pag-uusap sa mga aktibidad para sa ehersisyo sa susunod na taon ay nagsimula na ayon kay Brody. Ang coastal patrolling at ang pag-deploy ng mga asset ng US Navy. Nakipagpulong din si Brody sa Philippine Air Force para talakayin ang mga oportunidad para sa pagsasanay kasama ang kanilang fighter aircraft. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita, biro lamang. Ingat mga kamix, sa susunod na video na ulit.